Samantala, bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, humingi muna tayo ng update kay CICC o sa CICC mula kay Undersecretary Aboy Paraiso. Yusek. Yes, Bossing. Good afternoon. May ilang social media accounts po na konektado sa mga umano'y hacker groups na na-flag o ang na-flag ng CICC noong araw mismo ng SONA. Ano pong detalye dito? So, nung simula pala nung Friday night hanggang pagkatapos ng SONA, nag 24/7 operations tayo. Tinutok natin ang ating mga resources at saka monitoring detection tools sa pagbabantay ng ating SONA, no, para tiyakin na ligtas ito at wala hong mangyayaring gulo, lalong-lalo na sa internet space natin. May na-flag tayo na siyam na individuals and groups na kaugnay ho, yung iba kaugnay ng mga hacker groups, gaya ng binanggit mo, Joshua, no, na layunin manggulo sana at manghikayat sa ating mga kababayan na magkaroon ng dissent or magkaroon ng pagtitipon para manggulo sa SONA. Agad ito nating pina-take down at hindi lang yan, preserve natin yung data at pinasa natin sa mga law enforcement agencies. At natutuwa tayo sa nakikita natin smooth na yung coordination ng law enforcement agencies, ng CICC, no, sa agarang action, tsaka na-prevent natin itong mga gulong to na mangyayari itong SONA. Okay. Yusek, ano po yung mga indicators para masabi na ito ay nagpo-provoke o nag-instigate ng kaguluhan? Gaya nung tinitingnan natin, no, hindi lang basta threats, simple threats ang binabantayan natin, but credible threats, actionable intel na binabantayan natin. Ibig sabihin, ibang pamantayan natin, yung tinitingnan natin, yung grupo ba na yun, ay may kakayanan talaga na mag-disrupt ng SONA at manggulo sa SONA. Ito bang individual na to may kakayahan para isagawa yung threats niya. So, these are all the factors that we take in kasi minsan, parang ang ginagawa nila, i-flood tayo ng mga threats para hindi natin malaman at para ma-spread din yung resources ng government. Parang numbers game. Well, in case po na mapunton at mapatunayan na may pagkakasala o mayroong mga narabag na batas itong mga grupo o itong mga individual na ito, ano po mga kaso ang pwede nilang kaharapin? So maraming kaso yan, ano? Unang-una na dyan, yung 10175, yung computer fraud natin, yung identity theft natin, at saka yung mga regular laws natin na pinaigting ng 10175. Ibig sabihin noon, gaya ng binabanggit natin dati, pag ikaw nag-commit ng isang crime, whether it's the revised penal code or the special laws, tapos ginamitan mo ng ICT o yung internet communications technology, whether it's the internet or communications, napapataas ito ng 1 degree higher. So ito yung mga grave threats natin, nagiging 1 degree higher. Ito yung mga inciting to sedition or rebellion natin, napapataas ng 1 degree higher. Yung panggugulo doon sa mga critical infrastructures, yung pagpapano sa critical infrastructures, napapaloob din niya sa 10175. Okay. So para po may kaalaman lang din yung ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa social media, ano po ba yung mga may kukonsidera na threats? Like ano po ba ito? Yung nag-iimbita na magtipon-tipon sa isang lugar para manggulo? Parang So, gano'n? iba yon. Yung threats, yung mga inciting yan, it's either inciting to rebellion, inciting to sedition, yan, ibang kaso yan. Ito yung mga nanghihikayat na mag-take up ng arms against the government, no? Tsaka to cut off the power of government, yun yung sinasabi sa batas natin. Iba naman yung mga grave threats na sinasabi natin. It's a threat to a person's life or yung physical threat of physical harm sa isang tao, no? So, iba rin yung batas na sumasaklaw dyan sa grave threats yan. And like I said earlier, lahat ng yan, basta ginawa mo using ICT, napapataas yung parusa dyan, Joshua. Ayun, mabuti malinaw, Yusek, kasi na minsan this is mistaken as freedom of expression. Nakakala nila na porke nasa social media lang, pwede na magbanta. Hindi yan. May ilang beses na. At ilan na ang kinasuhan natin dyan, no? Kasama ang NBI, kasama ang PNP. Ilan na yung kinasuhan natin dyan regarding that particular incidents na pagbabanta at nagpo-progress naman sila. So, sa ating mga kababayan, hindi siya basta freedom of expression. Nire-respeto ho natin yan, lalo na sa CICC, sa DICT. No? Pero pag halimbawa, nag-exceed ka doon sa karapatan mo at lumabag ka na doon sa provisions ng batas, may karampatang parusa na yan. Alright. Well, on that note, maraming salamat po, Undersecretary Aboy Paraiso, sa mga updates at impormasyon na ibinahagi mo sa amin mula yan sa CICC. Salamat din, Josh. Salamat, Yusek.